Kabanata 241. Nakatitig si Charlotte kay Zachary, at natulala. Ang gulo ng isip niya. Paano siya nakarating sa ganoong conclusion? Para talagang isipin na si Michael ang ama. Gayunpaman, ito ay medyo may katuturan dahil ang mga bata ay kasama na ngayon ni Michael. Higit pa rito, sinubukan ni Charlotte ang kanyang makakaya na ilihim ang mga bata kay Zachary. Kung sa kanya ang mga anak, wala siyang maisip na dahilan kung bakit kailangan nitong itago ito sa kanya. Bukod dito, dumating si Michael kasama ang kanyang pamilya upang makiusap para sa kanya. Ito ay malinaw sa sinuman na ang kanilang relasyon ay higit sa karaniwan. Tama ba ang hula ko? Nanginginig ang mga kamay ni Zachary dahil sa pagkabalisa habang ang kanyang mga mata ay puno ng masalimuot na emosyon. Hindi inamin ni Charlotte ito. Marahil ito ay para sa pinakamahusay dahil maaari pa rin niyang itago ang katotohanan ng mas matagal. Gayunpaman, nag-aalala siya na magiging pabigat ito kay Michael. Sa sandaling tumatakbo ang kanyang imahinasyon, muling narinig ang boses ni Ben mula sa labas. Mr. Knock, tumawag si Mr. Brown. Lumabas ka. Si Zachary ay umungal na parang galit na leon, dahilan upang mas lalong sum-index sa kapaligiran. Napapikit si Charlotte, at nanginginig sa takot. Pakiramdam niya ay sasakalin na siya hanggang mamatay anumang oras. Charlotte Wynne. Ito ang unang beses na tinawag ni Zachary ang kanyang buong pangalan. Hindi ka talaga mapagkakatiwalaan. Ang mga salitang lumabas sa pagitan ng kanyang nagngangalit na mga ngipin. Nagawa mo akong pangunahan sa mga bilog. Nagsinungaling ka sa akin na sinabi mong nagpalaglag ka at first time mo ring inangkin na ako ay ang tanging lalaki na mayroon ka. Damn it, you even got me to act as a escort and pay compensation to you. Anak ng tinapa, lahat ng perang niloko mo mula sa akin ay ginamit para itaas ang 3 bastos. Tumahimik ka, galit na pinutol siya ni Charlotte, huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang mga anak ko. Mga anak mo rin sila. Paano mo maaakusahan ang sarili mong laman at dugo bilang mga bastard? So paano kung sinabi ko? Tinapik ni Zachary ang likod ng kanyang mga kamay sa kanyang pisngi. Charlotte, meron ako na minamaliit ka. Lagi kong iniisip na ikaw ay kasing dalisay ng nyebe. Tila ang mag-ina na babaeng duo ay tama tungkol sa iyo pagkatapos ng lahat. Isa ka talagang slut. Ikaw, una, nandyan si Michael, at saka si Hector. Sino pa ba? Ilang lalaki na ba? Habang sinasampal siya nito ay mas lalong tumitindi ang pakiramdam nito. Pulang-pula na ngayon ang mga pisngi ni Charlotte. Ano ang kinalaman niyan sa iyo? Nagalit si Charlotte at itinulak ang kamay niya. Mula sa simula, gusto ko lang na magbayad ka ng kabayaran at ayaw kong magkaroon ng anumang bagay sa iyo. Noon ko pa sinasabi sa iyo na may boyfriend na ako pero ayaw mong maniwala. Bago pa siya makatapos, hinawakan ni Zachary ang kanyang leeg at itinulak siya sa kama. Napaungol siya ng malakas na parang hayop na baliw. Sa tingin mo ba dahil lang kay Michael ay maaari kang makalaya sa akin? Don't forget that you have pumirma ng kontrata. Sa makatuwid, ikaw ay sa akin, bawat isang bahagi ng iyong katawan. Bitiwan mo ako, baliw ka. Pilit na pumigla si Charlotte. Pakawalan ka. Natatakot ako na hindi ito magiging ganoon kadali. Habang iniisip ito ni Zachary, mas lalo siyang nagagalit, to the extent na duguan na ang mga mata niya. Mula ngayon isa ka na lang kasuklam-suklam na alipin na laruan at pahirapan ka kahit anong gusto ko. Saktong nagsasalita siya ay pinunit niya ang kumot at itinali siya sa kama. Baliw, hayop, hayop. Bago pa man niya matapos ang pagsuway sa kanya ay napatikip na siya ng bibig. Ang tanging nagawa niya ay titigan siya na parang mga punyal. Kung patuloy mong titig na titig sa akin yan, huhukayin ko ang iyong mga mata. Galit na tinuro siya ni Zachary. Naaawang tumingin si Charlotte sa malayo habang tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Sinipa ni Zachary ang kanyang puwet bago lumabas sa galit. Mr. Knock, naghihintay sina James at Michael sa labas. Hayaan mo na sila, napakunot-noo si Zachary. Oo. Matapos matali ng mahigpit ay hindi alam kung gaano katagal, naramdaman ni Charlotte na namanhid ang kanyang mga paa.
Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga kamay upang makawala ngunit parang nasusunog na ang kanyang mga palso at bukong-bukong. Parang puputulan ng tela sa pamamagitan nila. Sa wakas, sumuko siya sa pagpupumilit na magtipid sa sarili ng kaunting lakas. Napansin niyang napakatahimik sa labas kaya wala siyang narinig. Inakala niya na alam ng mga bodyguard at maids na galit si Zachary. Sa makatuwid, hindi sila naglakas loob na galitin pa siya. Biglang tumunog ang phone niya at nakita niyang si Michael ang tumatawag. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang braso para sumagot ngunit hindi siya nagtagumpay. Wala siyang nagawa kundi ang titigan ito ng Blanca hanggang sa natapos na ang tawag. Pagkaraan ng mahabang sandali, napansin niya ang isang liwanag na sumasayaw sa paligid ng kanyang bintana. Natuwa siya dahil alam niya na siguradong sinusubukan siya ni Michael na sumenyas. Gusto niyang sumagot pero may takip siya ng bibig. Sa kasamaang palad, hindi siya makagawa ng tunog kung tutuusin. Sinubukan niyang paikutan ang kanyang katawan nang sa pilitan niyang may galaw ang kama. O marahil, itulak ang vase sa bedside table para makagawa siya ng signal. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay walang saysay. Matibay ang kama habang mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang mga kamay. Imposible para sa kanya na makatakas o subukang abutin ang anumang bagay. Maya-maya, biglang namatay ang ilaw. At pagkatapos, narinig niya ang tunog ng pag-andar ng makina ng sasakyan. Aalis na ba sila? Desperadong sumigaw si Charlotte sa mahinang boses, umaasang makukuha niya ang atensyon nila. Gayunpaman, hindi ito nagtagumpay nang umalis ang sasakyan nang hindi humihinto. Humiga muli si Charlotte sa kama sa kawalan ng pag-asa. Nakatitig sa kisame, pakiramdam niya ay nasa bingit na siya ng emosyonal na pagbagsak. Kumatok, kumatok, may kumatok sa pinto, kasunod nito ay pumasok si Reyna sa kwarto. Parang nakita niya ang kanyang tagapagligtas, humingi ng tulong si Charlotte sa kanya. Binuksan ni Reyna ang ilaw at itinulak ang kanyang medical trolley. Pagkatapos ay tinanggal niya ang tela na pinalamanan sa bibig ni Charlotte. Dr. Langan, pakiusap pakawalan mo ako, pakiusap ni Charlotte. Kung walang pahintulot ni Mr. Knock, hindi ko magagawa iyon. Itinaas ni Reyna ang isang tasa na may straw para painumin siya. Matapos uminom ng ilang higop, muling nakiusap si Charlotte, Dr. Langan, pakiusap na pakawalan mo ako, nakikiusap ako sa iyo. Miss Wind, ipapayo ko sa iyo na huwag mong sayangin ang iyong oras sa walang kabuluhang pakikibaka na ito. Hinding-hindi mo matatalo si Mr. Knock, pangungumbinsi ni Reyna. Kung mas lumalaban ka o gusto mong tumakas, lalo siyang tatanggi na palayain ka. Sa huli, sasaktan mo lang ang sarili mo at ang mga malapit sa iyo. Natigilan si Charlotte sa sinabi niya. Matapos mabawi ang kanyang pakiramdam, nag-aalala siyang nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Anong ginawa niya? Anong ginawa niya sa mga anak ko? O may ginawa ba siya kay Michael? Miss Wind, talagang nagmamalasakit ka sa kanya. Sa pagkakataong iyon, narinig ni Zachary ang sinabi nito nang papasok na siya sa silid. Sa isang mapait na ngiti, nginisian niya, wala akong planong gawin noong una. Ngunit ngayon ay pinaalalahanan mo na ako. Dahil doon, nag-utos siya. Malayo na ba ang narating ng sasakyan ng pamilya Brown? Kunin mo na sila ngayon. Mr. Knock, hindi. Sumigaw si Charlotte, Zachary, huwag kang gagawa ng anumang padalas-dalos. Sakupin sila ngayon. Tahol ni Zachary. Agad-agad. Tumango lang si Ben at nagpatuloy sa utos. Hindi, nakikiusap ako sa iyo. Galit na pakiusap ni Charlotte. Wala itong kinalaman sa kanya. Please don't hurt. Nakikiusap ako na palayain mo siya. Bakit hindi? Napangiti si Zachary, hindi ba kanya ang mga bata? Ako, natigilan si Charlotte. Pagkatapos magtaas ng kamay ni Zachary, ipinasa ni Ben ang mga tagubilin. Sa ilalim ng mga desperadong pangyayari, sumigaw si Charlotte, mula ngayon, susundin ko lahat ng sasabihin mo. Magpapasakop sa iyo at gagawin ang sinabi ko. Hinihiling ko lamang sa iyo na huwag saktan ang aking mga kaibigan at pamilya. Nakikiusap ako sa iyo. Nang marinig niya ang tugon nito,
itinaas ni Zachary ang kanyang kamay para kanselahin ang naunang pagtuturo. Pagkatapos noon, naglakad-lakad siya papasok ng kwarto. Nang mapagtanto kung ano ang nangyayari, itinulak ni Reyna ang kanyang medical trolley palabas at umalis. Nakatitig kay Charlotte, na nakatali sa kama, napangisi si Zachary, kapamilya ba siya o kaibigan? Kaibigan, pagbibiro ni Charlotte bago idinagdag, ito ay isang pagkakamali mula sa ilang taon na ang nakakaraan. Ngayon, kami ay ordinaryong kaibigan. Nang makita niya ang malamig na ekspresyon ni Zachary, sinabi niya, mula ngayon, sayo na ako at sayo na lang. Ang mga salita ni Reyna kanina ay nagpaalala sa kanya. Mula nang magkita sila hanggang ngayon, nakita niya mismo ang mga kahihinatnan ng pagkagalit sa kanya. Tanging kamatayan ang naghihintay o isang kapalarang mas masahol pa sa kamatayan mismo. Kahit na ang mga makapangyarihang negosyante sa lungsod ay walang kapantay para sa kanya, kaya anong pagkakataon ang gagawin ng isang tao na walang magawa gaya ko? Upang maprotektahan ang kaligtasan ng mga bata at hindi mabigatan si Michael, kailangan niyang pumayag sa kanya. Alam na alam niya kung gaano siya ka-possessive at desperadong kontrolin. Hindi siya sigurado kung ito nga ang itinuring niyang pag-ibig, ngunit alam niya na kung susubukan niyang magpumiglas, magdudulot lamang ito ng galit sa kanya. Sa makatuwid, maaari rin niyang sundin siya bilang kapalit ng pansamantalang pahinga. Ganun ba? Hinalas ni Zachary ang pagkakatali sa kanya at kinurot ang kanyang baba. Ngayon, patunayan mo sa akin. Natigilan si Charlotte. Paano ko ito mapapatunayan? Ganito lang. Hinugot ni Zachary ang kanyang pantulog at inipit sa kama. Sa gulat, gusto niyang magpumiglas ngunit naalala niya ang kanyang pangako, dahilan para sumuko siya. Inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang leeg, siya ay clumsily na gumanti sa kanyang mga aksyon. Ang mga halik ni Zachary ay napuno ng naghihiganting galit, tulad ng isang hayop na nilalamon ang biktima nito. Marahan niya itong kinagat sa kanyang mga ngipin, dahilan para mapaungol siya sa sakit. Masakit, napakunot ang kilay ni Charlotte sa sakit. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi ang magtiis. Buti naman nakaramdam ka ng sakit. Hawak ang kanyang mga pisngi sa kanyang kamay, malamig na bamulong si Zachary sa kanyang tainga, matututo ka lang ng leksyon sa sakit. Ang mga sinabi nito ay parang babala sa kanya, dahilan para bumilis ang tibok ng puso niya sa takot. Ang gabi ay mahaba habang ang silid ay puno ng pagnanasa. Ang kanyang pagnanasa ay nag-alab sa galit sa kanyang puso. Pakiramdam ni Charlotte ay parang binalot siya ng bola ng apoy, walang takas at hindi rin niya magawa na lumaban. Noong gabing iyon, mas mabangis siya sa kama kaysa anumang oras bago iyon. Pakiramdam niya ay nasa limitasyon na siya at lumuluha siyang nakiusap na maging banayad siya. Sa halip, dinagdagan niya lang ang tindi ng kanyang dominasyon. Ang kanyang maliit na katawan ay nagsimulang manginig sa ilalim niya. Huminga siya ng malalim, at bamulong siya sa tabi ng tainga niya. Yakapin mo ako ng mahigpit. Inikat niya ang kanyang mga kamay sa kanyang matipunong katawan at ibinaon ang kanyang mga kuko sa balat sa kanyang likod, na nagbakat ng dugo sa kanyang mga gasgas. Pakiramdam niya ay umaagos ang dugo, natuwa siya sa pakiramdam ng paghihiganti. Noong gabing iyon, may ilang beses na naisip ni Charlotte na pahihirapan siya hanggang mamatay. Pero sa huli, nakatulog siya nang hindi niya namalayan. Sa buong gabi, siya ay kinain ng bangungot at basang-basa sa pawis. Mula sa kanyang pisikal na katawan hanggang sa kanyang isip, kinain ng takot ang kanyang kaluluwa. Kahit na nagising siya, hindi pa rin nawawala ang takot sa kanya. Nakaalis na si Zachary. Nang lingunin niya ang silid, ang tanging nakita niya ay ang magulo na kama. Samantala, umuulan sa labas at nakita ang orasan na 3:30 na ng hapon. Nakatulog siya ng ganoon katagal. Kumatok. Pumasok si Reyna kasama ang 4 na maid. 2 ang nandito para maglinis ng kwarto habang ang 2 naman ay tumulong kay Charlotte na maligo at magpalit. Sinuri ni Reyna ang kanyang mga sugat at muling binihisan ang kanyang sugat. Nang matapos ang lahat, madilim na ang langit. Samantala, ang katulong ay nagdala ng masarap na hapunan.
Sa sandaling makakita siya ng pagkain, sinunggaban ito ni Charlotte na parang isang hayop, na nilantakan ng bawat bit. Pagkatapos ng ilang subo, naisip niya ang kanyang mga anak at mabilis na hinanap ang kanyang telepono. Nasira ang iyong telepono. Binigyan siya ni Reyna ng bago. Tulungan ba kitang ilipat ang iyong SIM card? Nakatitig sa sirang phone, parang sinadya itong nasira sa kalahati. Malamang dahil may mga tawag sa gabi na naging dahilan para masira ito ni Zachary. Matapos ipasok ang bagong SIM card, tinawagan ni Charlotte si Mrs. Berry sa harap mismo ni Reyna. Nag-aalalang tanong ni Mrs. Berry tungkol sa kinaroroonan ni Charlotte. Gayunpaman, iniwasan ni Charlotte ang kanyang tanong at sumagot, "Babalik ako sa lalong madaling panahon. Huwag mag-alala. Nami-miss ka ng mga bata. Alam ko, nami-miss ko na rin sila. Mrs. Berry, maghintay ka muna ng 2 araw, babalik ako kaagad." Matapos tapusin ang tawag, tumangala si Charlotte at nagtanong, nasaan siya? Nasa labas si Mr. Noct. Gabi na yata siya babalik. Napatingin sa kanya si Reyna. Actually, yung 3 mga bata. Akin ang mga bata. Walang sino man ang pinapayagang manakit sa kanila. Nabalisa si Charlotte nang mabanggit ang mga bata. Tama, walang mananakit sa mga bata, panatag sa kanya ni Reyna at hindi na nagsalita pa. Miss Wynne, magpahinga ka muna. Kung meron man, sabihin mo lang sa kasambahay sa labas. Dahil sa pagod sa pag-iisip, naramdaman ni Charlotte ang pananakit ng buong katawan. Pagkatapos niyang kumain, humiga siya pababa sa kama. Yakap-yakap ang kanyang unan, natulog siya ng nakatagilid habang nakaharap sa bintana. Pagkatapos ay tumingin siya sa tanawin sa labas habang tulala. Sa mga nakabukas na kurtina, tanaw niya ang masukal na kagubatan sa labas. Ang mga street lamp ang nag-iilaw dito sa dilim, na tila nagbibigay sa kanya ng kislap ng pag-asa. Habang patuloy na pumapatak ang ulan, nagdala ito ng mapanglo na kalooban. Nang makaramdam ng lamig, tinakpan ni Charlotte ang kanyang ulo ng kanyang kumot at nakatulog ng mahimbing. Gabi na, pumasok si Zachary sa kwarto. Matapos haburin ang kanyang jacket at kurbata, inihagis niya ito sa sahig. Habang sinisimulan niyang tanggalin ang butones ng kanyang shirt, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kama. Mahimbing na natutulog si Charlotte nang bigla niyang naramdaman ang mainit na hininga sa tabi ng kanyang tainga. Parang hinahaplos siya ng isang halimaw. Bago niya ito namalayan, ang mga maselan na halik ay nagsimulang bumubulusok sa kanyang pisngi, leeg, balikat, collarbone, at nagpatuloy pa pababa. Nakaramdam siya ng pamamanhid sa buong katawan na parabang paulit-ulit na nakuryente. Bahagyang nanginginig, naramdaman ni Charlotte ang pag-igting ng kanyang katawan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang pamilyar na figure sa kadiliman. Natarante siyang bumulong, "Bumalik ka na." Naging malumanay ang mga halik ni Zachary habang ang mga daliri nito ay dumampi sa kanyang mga braso. Siya noon itinaas niya ang kanyang baba gamit ang kanyang mga daliri, "Na-miss mo ba ako?" "I did." Iniyakap ni Charlotte ang kanyang leeg at nagkusa na halikan siya ng mapusok. Hindi mahalaga kung natatakot pa rin siya sa kaibuturan ng kanyang puso. Nasanay na ang katawan niya sa kanya. Sa harapan niya, pumayag ito sa mga galaw niya. Parang gumalaw ito ng hindi namamalayan, na ginantihan ng katawan ni Charlotte ang kanyang mga pagsulong. Sa isang tiyak na lawak, siya ay talagang nag-e-enjoy. Nasiyahan si Zachary nang makita kung gaano kamasunurin si Charlotte. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi sila nag-iibigan ng masigla o napuno ng ligaw na pagnanasa. Sa halip, silang dalawa gumalaw ng malumanay ng sabay-sabay. Nang matapos sila ay niyakap siya nito mula sa likod at hinalikan ng buhok bago unti-unting nakatulog. Pagdating ng umaga, ang maliwanag na sikat ng araw ay nagpapaliwanag sa silid mula sa labas. Tiningnan ni Charlotte ang unan sa tabi niya sa pamamagitan ng reflex ngunit napagtanto niyang walang tao doon. Nang maghanda na siyang umupo, nakita niya si Zachary na nakaupo sa sofa sa tabi ng bintana, at humihigop ng kape. Matalim siyang tinitigan habang napuno ng halo-halong emosyon ang puso niya. Naantig siya nang makitang nararamdaman niya ang kanyang unan.
Ang pagtitiwala niya sa kanya ay hindi maaaring peke. Gusto ko nang umuwi. Umayos ng upo si Charlotte at mataman siyang tinignan. Hindi sumagot si Zachary habang patuloy na umiinom ng kanyang kape. Hindi naman ako pwedeng manatili dito forever, di ba? Maingat na binanggit ni Charlotte ang paksa. Darating ulit ako kahit kailan gusto mo akong makita. Implicitly niyang kinilala ang kanilang relasyon. Marahil, ang kailangan lang niya ay isang taong magmamahalan kasama. Hanggat hindi niya sinasaktan ang kanyang pamilya at mga kaibigan, handa siyang tanggapin ang anumang bagay. Hindi pa rin umimik si Zachary maliban sa bahagyang pagkunot ng kanyang kilay. Samantala, itinabi ni Charlotte ang kumot at bumangon sa kama. Lumakad palapit sa kanya, at niyugyug niya ito sa balikat ng malumanay. Nakikiusap ako sa iyo, kailangan ko na talagang bumalik. Bago pa siya makatapos ay hinila na siya nito sa kanyang yakap. With her petite figure in his arms, tumingin siya lalo na ang sunod-sunuran. Bawal ka nang makitang muli ni na Michael at Hector, deklara ni Zachary sa nakakatakot na paraan. Paulit-ulit na tumango si Charlotte. Pero, kailangan ko munang kunin ang mga anak ko at magpaalam sa kanila. At saka, gusto kong linawin ang mga bagay-bagay. Nang makita niyang nagdilim ang ekspresyon nito, mabilis niyang idinagdag, sasabihin ko sa kanila na kasama kita ngayon. Pagkatapos nun, hindi ko na sila makikita. Pangako ko. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 245. Tandaan mo ang iyong pangako. Inabot ni Zachary ang kanyang mga kamay sa kanyang pijama at sinimulan siyang haplosan muli. Naramdaman ang pagdampi ng kanyang kamay, natunaw si Charlotte sa kanyang yakap. Ang kanyang kalayaan ay maaari lamang makuha sa pamamagitan ng kanyang pagsang-ayon. Nang tuluyan na siyang umalis sa villa, naramdaman ni Charlotte na parang lumalabas siya ng kulungan. Nagkaroon ng pakiramdam na siya ay isinilang na muli. Ibinaba niya ang bintana ng sasakyan, at ipinikit niya ang kanyang mga mata habang hinahayaan niyang ibabad ang kanyang mukha sa mainit na sikat ng araw at banayad na hangin. Ninamnam niya ang bawat kalayaang nabawi niya. Malugod na ipinaalam ni Reyna kay Charlotte, Miss Wind, isang bagong tirahan ang inayos para sa iyo. Sa mga darating na araw, walang makakaalam kung saan ka tutuloy maliban kay Mr. Noct. Gulat na tanong ni Charlotte, ano? I didn't ask you to do that. At saka, nagrento lang ako ng bago, ilagay ang aking sarili. Ibinalik namin ang iyong bagong rental sa ngalan mo, paliwanag ni Reyna. Ang mga white, ang mga sterling, at alam ng mga brown ang iyong address. Kaya, hindi ligtas para sa iyo na manatili doon. Ngunit, don't worry, dagdag ni Reyna. Bagaman binili ni Mr. Noct ang bahay para sa iyo, hindi siya pupunta doon. Kaya, ikaw at ang iyong mga anak ay maaaring manatili doon ng payapa. Kung gusto kang makita ni Mr. Noct, pupunta ako at sunduin kita. Naiintindihan ko. Hindi na nagsalita pa si Charlotte. Bagamat hindi siya komportable na pinapanood sa ganitong lawak, naroon na wala pa siyang ibang magagawa. Walang takas siya sa pagkakahawak ni Zachary. Dahil sa inaakala niyang pag-aari ng iba ang mga bata, napagtanto niyang maswerte pa rin siyang tumanggap ng ganoong paggamot. Ngayong nabunyag na ang sikreto, hindi na kailangang maging maingat. Kaya kung buhayin ang buhay ko nang walang anumang kahihiyan, hindi ba iyon isang magandang bagay? Bagamat kakaiba ang relasyon nila ni Zachary, inaasahan niyang pansamantala lang ito. Ipinapalagay niya na may limitasyon ang pakiramdam ng isang lalaki. Kapag nawala ito, aalis na siya sa kanyang walang puso at maibabalik na niya ang kanyang kalayaan. Habang nasa isip ang kaisipang iyon, talagang inaabangan ni Charlotte ang araw na iyon. Bago niya namalayan, nakarating na ang sasakyan sa destinasyon nito. Pagtingin niya sa bintana, napansin niyang nasa 1 Happy Avenue siya. Hindi niya maiwasang mataranta dahil dito siya nakatira noon. Ang Happy Avenue ay sikat dahil sa pagkakaiba nito sa pagitan ng mayaman at mahirap. Ang mga gusaling may numerong 1 hanggang 10 ay mga luxury unit at itinuturing na mayamang lugar,
at ang mga gusaling may bilang na 11 pataas ay binubuo ng mga luma at sira-sira na mga unit. Kung mas mataas ang bilang, mas mahirap ang mga residente. Si Charlotte ay dating nanatili sa numero 32 na karamihan ay pinaninirahan ng mga mahihirap. Mura ang upa habang ang kapaligiran ng pamumuhay ay katanggap-tanggap. Ngunit ngayon, sa loob lamang ng ilang araw, lilipat na siya sa pinakadakilang gusali sa kalye. Paglabas ng kanyang ulo sa sasakyan, tinitigan niya ang marangyang gusali sa kanyang harapan. Hindi mapakali, lumingon si Charlotte at nagtanong, magkano ang halaga nito? Hindi mahal, 3 million lang, nakangiting sagot ni Reyna. Ito ay 185 metro kwadrado ang laki. Ito ay may 4 na silid at 2 bulwagan. Kapag lumaki na ang mga bata, kaya nila napatuloy na manatili dito. Kailan niya binili? Tanong ni Charlotte. 1 oras ang nakalipas. Nakangiting paliwanag ni Reyna, ang gusaling ito ay binuo ng isa sa mga subsidiary ng Divine Corporation. Ang unit na lilipatan mo ay ang show house. Ito ay natapos na sa kalahating taon. Ang kailangan lang nito ay ilang menor de edad na pag-aayos at pagpapalit ng mga muebles na kung saan ay nakuha ko ang isang tao na gawin ito. Tiningnan niya ang oras bago idinagdag, sa oras na nagpaalam ka na kay Mr. Brown at matapos mag-lunch kasama ang mga bata, gagawin ang lahat pagdating mo sa bahay. Siya nga pala, maya-maya pa, ipapadala ko si Fifi at ang mga bagahe mo sa bago mong tahanan. At ang posisyon mo sa trabaho ay naibalik. Matapos ayusin ang lahat, ipinaalam ni Reyna kay Michael na dalhin si Mrs. Berry at ang mga bata sa malapit na restaurant. Walang mahanap si Charlotte na mapag-aalinlanganan tungkol sa maselang pag-aayos. Gayunpaman, naramdaman niya bilang na siya ay kinokontrol. Pakiramdam niya ay para siyang puppet sa mga kamay ni Zachary at pasimple itong nasusuka. Gayunpaman, ang tanging nagawa ni Charlotte ay pasalamatan si Reyna ng nakangiti. Sa wakas, sa restaurant, muli siyang nakasama ng kanyang mga anak matapos silang magkahiwalay ng mahabang panahon. Nakaluhod, ibinuko ni Charlotte ang kanyang mga braso at tinawag sila, Robbie, Jamie, Ellie, Niece. Bago makapagpatuloy si Mrs. Berry, ang kanyang mga salita ay nabaon ng walang humpay na pag-iyak ng mommy. Si Ellie ay desperadong sumugod at ibinagsak ang sarili sa yakap ni Charlotte. Ang momentum na naging dahilan ng pagbagsak ni Charlotte sa lupa. Sa pananakit ng kanyang puwet, napuno ng luha ang mga mata ni Charlotte. Ipinahayag niya na may kasamang masayang tawa, Ellie, mahal kita. Mommy, mahal din kita. Nagpout si Ellie sa kanyang mga labi at nagtanim ng isang palpak na halik sa pisngi ni Charlotte. Mommy, namiss din kita. Isinubsob ni Jamie ang sarili sa mga bisig ni Charlotte at niyakap siya ng mahigpit sa leeg gamit ang isang braso. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang kamao sa kabilang braso upang ipakita kung gaano siya kalakas. Mommy, araw-araw akong nagsasanay ng martial arts para maprotektahan kita sa hinaharap. Mommy, sa kabila ng kanyang karaniwang maturity, kahit si Robbie ay nagkaroon ng gana na yakapin. Kapag hindi niya kaya isiksik ang sarili, halatang bigo siya. Robbie, halika rito. Lumapit si Charlotte para hilahin si Robbie at niyakap silang tatlo. Binigay din niya ang bawat isa sabay halik sa kanilang noo. Robbie, Jamie, Ellie, gusto kong mag-sorry dahil wala ako doon para sa inyo kamakailan. Simula ngayon, lahat tayo ay makakasama ulit. Ang galing. Oo, sa tuwa, niyakap ng mga bata si Charlotte at ayaw bumitaw. Pinunasan ni Mrs. Berry ang mga luha sa kanyang mukha habang nanunood. Sa gitna ng nakakataba ng pusong reunion, nakalimutan ni Charlotte na may iba pala doon, at mahina ang paalala ni Mrs. Berry sa kanya. Miss, nandito pa rin si Mr. Brown. Matapos makabawi, tumungala si Charlotte kay Michael. Tahimik siyang nakatayo sa tabi ng pinto, na nakangiti ng magiliw sa kanya na may kahinahunan sa kanyang mga mata. Robbie, Jamie, Ellie, pumunta kayo sa private room para kumain ng lunch. Kailangan ko munang makausap si Mr. Brown bago ako sumama. Tinapik-tapik ni Charlotte ang mga bata sa kanilang likuran. Tumanggaw naman silang tatlo ng masunurin at umalis na kay Michael.
Mr. Brown, salamat sa pag-aalaga sa amin nitong mga nakaraang araw. Mr. Brown, kakain muna kami. See you later. Magkita tayo mamaya. Kumaway si Michael sa kanila na may sobrang init na ekspresyon. Nakabook na ang buong restaurant para sa kanila. Sa makatuwid, maliban sa ilang mahahalagang kawani na naghihintay, naiwan sina Charlotte at Michael. Hindi ka masyadong maganda. Lumapit si Michael para hawakan ang mukha ni Charlotte. Iniwasan ni Charlotte ang kanyang kamay sa pamamagitan ng reflex. Parang sinumpa ni Zachary ang katawan niya. Ito ay natural na tinataboy ng mga pagsulong ng ibang tao. Nanlamig ang kamay ni Michael sa hangin, dahilan para makaramdam siya ng awkward at pagkabigo sa parehong oras. I'm sorry, Michael, taimtim na paghingi ng tawad ni Charlotte. I've caused you a lot of trouble. Si Zachary ba ang gumawa ng mga bagay na mahirap para sa iyo at sa iyong pamilya? Hindi. Naging malungkot ang ekspresyon ni Michael. Ang pamilyang Brown ay walang anumang pakikipag-ugnayan sa negosyo sa kanya. Kaya naman, wala siyang magagawa sa amin. At saka, hindi ko siya na-offend. Ibinuko ni Charlotte ang kanyang bibig ngunit nagpa siya na huwag nang magsalita. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang kasinungalingan niya kay Michael. Pakiramdam niya ay hinila siya nito sa isang bitag at siya ay nakonsensya tungkol dito. Maupo tayo at mag-usap, hinila ni Michael si Charlotte para maupo. Anong nangyayari sa inyo at ni Zachary? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo, nahihirapang magpaliwanag si Charlotte. Sino ang ama ng mga bata? Mahina ang tanong ni Michael. Natahimik sandali si Charlotte bago huminga ng malalim at tinignan siya sa mata. Michael, mali ang ginawa ko sa iyo. Kailangan mong sabihin sa akin kung ano ang nangyayari. Naging balisa si Michael. Mas mabuti pang wala kang masyadong alam. Kumunot ang noo ni Charlotte bago bumulas. I don't want to burden you ng higit pa. Walang bagay bilang isang pasanin sa pagitan natin. Nakaramdam ng pagkadismaya si Michael. 4 years ago, wala ako doon nung nahihirapan ka. Pero ngayon, nandito na ako. Kahit ano pa yan, talagang tutulungan kita. Salamat, Michael. Labis ang pasasalamat ni Charlotte. Pero ngayon, ako. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-ipon siya ng lakas ng loob. May boyfriend na ako at siya na ang bahala sa akin. Natigilan, natagalan si Michael para makabawi. Boyfriend. Ito ay nakakabasag ng lupa na balita sa kanya. Ilang araw lang siyang bumalik. Sa kanyang unang araw pabalik, narinig niya ang chismis tungkol kay Charlotte na magkasama sila ni Hector. Sa ikatlong araw, nalaman niyang may mga anak ito at halos ang mga anak nito halos sila ay makidnap. And now, she was breaking it to him na may boyfriend na siya. Oo, napakamot ng ulo si Charlotte at hindi nang ahas na harapin siya. Michael, I'm really sorry. Hindi ko alam kung paano sabihin ito ngunit dapat pa rin akong magpasalamat sa iyo. Lagi kong tatandaan kung gaano ka naging mabuti sa akin. Ngunit sa mga darating na araw. Sa pag-iipon ng kanyang lakas ng loob, nagngangalit siya at sinabing, hindi na tayo dapat magkita muli. Sakto pagkalabas ng mga salita sa bibig niya, muli niyang ibinaba ang ulo. Pakiramdam niya ay isa siyang hamak na itinapon si Michael pagkatapos niyang gamitin ito. Ang kanyang mga aksyon ay hindi mapapatawad. Ngunit, para hindi na siya magdulot ng gulo, wala siyang pagpipilian. Perg. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng isang mapangwasak na dagok kay Michael. Natigilan, at natagalan siya bago makabawi sa pandama. Charlotte, may nananakot ba sa iyo? Wala. Puno ng pagkabalisa, alam ni Charlotte na kailangan niyang maging mapagpas siya. Feeling ko lang, I should keep na malayo sa ibang lalaki dahil may boyfriend ako ngayon. Huwag mong sabihin siya si Zachary. Pagsisiyasat ni Michael. Tumango si Charlotte habang umiiwas ng tingin. I'm sorry. Hindi na umimik si Michael habang pinupulot ang kanyang kape para humigop. Sinusubukan niya ang kanyang makakaya na panatilihin ang kanyang pagkakalmado. Michael, malaki ang utang na loob ko sa iyo. Gusto kong suklian ang iyong kabaitan kung may pagkakataon na gawin iyon. Ngunit ngayon, para sa ating kapakanan. May tanong lang ako, putol ni Michael. Sino ang ama ng mga bata?
Siya ba? Nagulat si Charlotte dahil hindi niya inaasahan na nahulaan niya ito. Ipinagpalagay niya na wala itong alam. Naisip niya na baka haka-haka lang ito sa parte niya ngunit tama ang hula niya. Mukhang tama ako. Sa paghigpit ng hawak niya sa tasa ng kape, ang mga mata ni Michael ay napuno ng masalimuot na emosyon. Walang nakakaalam tungkol dito, maging ang kanyang sarili, nag-aalalang paliwanag ni Charlotte. Michael, napaka-komplikado ng sitwasyon na hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Ang ilalim na linya ay na hindi ko nais na maging sanhi ng anuman sa iyo ng gulo. Naiintindihan ko. Pinutol siya ni Michael at malumanay na sumagot, "It doesn't matter. Since you have made sa iyong pinili, hiling ko lang sa iyo ang lahat ng pinakamahusay." Natigilan si Charlotte habang nakatingin sa kanya. Nakasuot ng all-white si Michael at mukhang magara sa kanyang suot. Sa kabila ng pagsikat ng araw sa hapon. Sa bintana, hindi pa rin ito sapat para matakpan ang ningning na kanyang ibinubuga. Siya lamang ang nararapat na ituring na perpektong Ginoo. Sa kasamaang palad, nadismaya na naman siya. "I'm sorry." Bagamat puno ng pagkakasala, hindi niya alam kung ano pa ang gagawin maliban sa paghingi ng tawad. "Foolish girl, wala kang ginawa para ipagkanulo ako." Hawak ang kanyang kamay, sumagot si Michael sa malumanay na tono. "Ang mga bagay na ginawa ko para sa iyo ay walang kwenta. Kahit bilang isang kaibigan, obligado akong tulungan ka." Ibinaba niya ang kanyang tingin, at ngumiti siya ng pilit. "Kumpara sa kasama mo, mas gugustuhin kong maging masaya ka," sabi niya. Inihayag ang kanyang kaluluwa sa kanya. Ang katapatan at katapatan sa kanyang mga salita ay naging higit na mahalaga sa kanila. Hindi mapigilan ni Charlotte ang pag-init ng kanyang ilong habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. "Sinasabi sa akin ng hatol ko na nagkamali ka ng pagpili," hinaing ni Michael. "Pero, anong magagawa ko? Palagi kang matigas ang ulo hanggang sa wala na akong tiwala na hikayatin ka mula dito, tulad ng 4 na taon na ang nakalilipas." Pagkatapos ng maikling paghinto, napangiti siya at nagkomento sa paraang nakakahiya sa sarili. "Ayan, kaya ko hahayaan ka lang at gawin mo lahat ng gusto mo. Isang araw, kapag naranasan mo na ang mga problema ng mundo at mga tao, pahalagahan mo ako kung sino ako. Sa oras na iyon, hanggat lumingon ka, makikita mo ako doon." Nang marinig ni Charlotte ang kanyang mga salita, hindi na napigilan ni Charlotte ang kanyang mga luha nang magsimula silang tumulo sa kanyang mga pisngi. Dahil ayaw niyang marinig siya ng mga bata, mabilis niyang tinakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang bibig. Habang tumutulo ang luha sa katahimikan, hindi siya naglakas loob na gumawa ng tunog habang umiiyak. "Bastos na babae, tumigil ka sa pag-iyak." Mabilis na binigay ni Michael sa kanya ang isang napkin para panasan ang kanyang mga luha. Naglalagay ng isang matapang na mukha, tinukso niya ito, "Kung patuloy kang umiyak, iisipin ng mga bata na ako ang nangbuli sa iyo, at nagsisikap ng gusto upang makuha ang kanilang pabor sa mga nakaraang araw. Kaya naman, nagustuhan nila ako at gusto pa nilang ipakilala sa akin si Fifi." "Mommy, Mommy." Bago natapos ni Michael ang kanyang pangungusap, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa pasukan. Mabilis na pinunasan ni Charlotte ang kanyang mga luha at tumalikod upang tumingin. Lumipad si Fifi sa restaurant mula sa labas. Dahil ang nasugatang pakpak nito ay hindi pa ganap na gumaling, ang landas ng paglipad nito ay hinahadlangan nito. Paikot-ikot, halos bumangga ito sa isang kristal na chandelier. "Fifi," inilahad ni Charlotte ang kanyang kamay. Dama po si Fifi sa likod ng kanyang palad at inilapat ang ulo nito sa mga pisngi ni Charlotte. Habang hinahaplos ni Charlotte ang pakpak nito, bigla niyang napansin na nakasuot ito ng itim at gintong singsing na may S ang nakaprint dito, na siyang marka ni Zack Airy. Nagulat siya sa nakita niya at biglang nabalisa. Galit na tumingin sa paligid, sa wakas ay nakita niya ang isa sa mga kotse ni Zack Airy na nakaparada sa ibaba. Ginamit nila ang pamamaraang ito para ipaalala sa kanya na siya ay kay Zack Airy. Si Fifi ba ito? Ang cute. Nang abutin ni Michael ang pakpak nito ay sinipat siya ni Fifi sa kanyang daliri. Pagkatapos ay ibinuka nito ang kanyang mga pakpak at umirap sa kanya.
Napaatras ang kamay ni Michael habang umuungol sa sakit. Fifi, huwag kang bastos, sambat ni Charlotte. Itinago ni Fifi ang ulo nito sa ilalim ng pakpak nito at hindi na nagsalita pa. Bumalik na ba si Fifi? Fifi, ang nanginginig na boses ni Ellie ay nagmula sa pribadong silid. Ellie, agad na lumipad si Fifi papunta sa kanya. Masakit ba ang kamay mo? Tiningnan ni Charlotte ang mga kamay ni Michael at sinabing may guilt, "I'm sorry, Michael, sa sobrang bastos ni Fifi. Sa susunod, mas dapat kong disiplinahin ito. Huwag kang mag-alala, alagang hayop lang ito. Normal lang na ganoon ang pakikitungo sa mga estranghero." Walang pakialam si Michael. "Charlotte, anong plano mo?" Narinig kong sinabi ni Mrs. Berry na binawi ng dating may-ari ng bahay ang iyong bahay. Saan mananatili ang mga bata? Nakahanap ka na ba ng pwesto? Naayos na ang lahat. Napatingin si Charlotte sa labas. Nang sumunod sa kanyang linya ng paningin, nakita ni Michael ang kotse ni Zachary, dahilan para sumimangot ito. "Sige, dahil wala na at maayos na, sa palagay ko ay aalis na ako." Ibinaba ang kanyang tasa ng kape, at tumayo siya bago bumulong, "Mrs. Berry has my number so please tandaan mo yan. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako anumang oras. Ingatan mo ang iyong sarili at huwag kang mag-alala sa akin." Nabalot ng guilt si Charlotte. "Sana mabawi mo ang iniwan sa iyo ng iyong ama sa lalong madaling panahon," dagdag ni Michael. Napailing sa sinabi nito, nagulat si Charlotte sa kanya. "Paano mo nalaman ang tungkol dito?" "Bago siya namatay, sinulatan niya ako ng liham," nagsisisi si Michael. "Kamakailan ko lang nakita yung sulat na dahilan kung bakit ako nagbalik." "Si Itay ay may sulat sa'yo." Nag-aalalang tanong ni Charlotte. "Ano ang sinabi niya dito?" Saglit na nag-alinlangan si Michael bago ito sinabi. "Kadalasan ay tungkol sa paghiling sa akin na protektahan ka. Sa top of that, sinabi niya na kung hindi mo pa inaangkin ang iniwan niya sa iyo sa pamamagitan ng pakikipagkita kay Jeffrey sa loob ng 5 taon, dapat kong ihatid ito sa iyo ng personal." Nang marinig niya ang kanyang mga salita, ang puso ni Charlotte ay nabalisa at napuno ng masalimuot na emosyon. Hindi sumagi sa isip niya na susulatan ng kanyang ama si Michael ng liham bago ito mamatay. Malamang nag-aalala sa kanya ang kanyang ama. Kung hindi siya makakaalis sa kanyang rot at magsimula ng bagong buhay sa 5 taon, darating si Michael at alagaan siya. Sa sinabi sa kanya ni Jeffrey, sigurado na siya ngayon na walang kinalaman sa kanya ang laman ng kahon na pagkamatay ng ama. Kung ganoon, ano ang iniwan sa akin ni Itay? Charlotte, ang boses ni Michael ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nang makabawi siya, lumingon siya sa kanya. "Salamat, Michael. Dapat ay umuwi ka na at alagaan mong mabuti ang iyong sarili." Paalam." Matapos ang pananabik na tumingin sa kanya, tumalikod si Michael at umalis. Nang makita ni Charlotte ang kanyang slim silhouette, nakaramdam siya ng labis na pagka-guilty sa pagkakasangkot sa kanyang mga problema. Umaasa siya na tutuparin ni Zachary ang kanyang salita at hindi magdudulot ng gulo kay Michael. Mommy! Lumabas si Ellie mula sa private room kasama si Fifi habang may hawak na cake sa kamay. "Mommy, itong cake masarap talaga. Dapat mong subukan ito." "Wow! Ang ganda!" Yumuko si Charlotte para buhatin si Ellie at kinagat ang cake. "Talagang masarap. Mommy, napakasarap din ng banana milkshake." Dinala ni Jamie ang kanyang milkshake at pinakain ito kay Charlotte. Ang sarap talaga. I like it very much." Sinubukan ni Charlotte ang milkshake ni Jamie. "Mommy, umalis na ba si Mr. Brown?" Lumabas si Robbie na may hawak na ice cream sa kanyang kamay, tinitingnan ang paligid. Gusto niya ng vanilla ice cream. "Gusto ko lang ibahagi sa kanya." Kumuha din ako ng mango pudding para sa kanya. Itinaas ni Jamie ang kanyang kamay, ayaw niyang maiwan. "Gusto kong ipakilala si Fifi kay Mr. Brown." Hinawakan ni Ellie si Fifi sa kamay at nakataas ang kilay sa tuwa. "Sabi ko siya na kayang kantahin ni Fifi pero hindi siya naniwala sa akin. Busy si Mr. Brown, kaya kailangan muna niyang umalis," paliwanag ni Charlotte. "Nagpasalamat ba kayo sa pag-aalaga niya nitong mga nakaraang araw?"
We did. Nagpasalamat kami sa kanya ng maayos. The three children remarked, inimbitahan pa namin siya na sumama sa amin sa theme park minsan. Busy si Mr. Brown kaya baka wala siyang oras na sumama sa inyo. Bakit hindi na lang ako sumama sa inyo? Sige, Mommy, sabay na tayong kumain, lumalamig na ang steak. Oo naman. Habang inakay ni Charlotte ang tatlong bata pabalik sa pribadong silid, hinila siya ni Robbie ng isang upuan para sa kanya sa magalang na paraan. Pagkatapos ay hinalikan siya nito sa mukha at pinuri, "Salamat, Robbie." "Mommy, gusto ko rin ng halik," pakiusap ni Jamie. "Mommy, me too, me too." Pagsali ni Ellie, Mommy, Fifi din." Habang napuno ng tawanan ang silid, tanda ito ng sikat ng araw pagkatapos ng bagyo. Pagtingin sa labas ng bintana, napansin ni Charlotte na umalis na ang sasakyan ni Michael habang wala rin ang sasakyan ni Zachary na mas matagal sa paningin. Ngumiti siya ng pilit sa sarili. Si Zachary ay talagang hindi nag-iiwan ng anumang bagay sa pagkakataon. Nang masayang naglalaro ang mga bata, lumapit si Mrs. Berry at mahinang tinanong si Charlotte. "Miss, umalis na ba si Mr. Brown?" "Oo, wala na siya." Tumango si Charlotte. "Siya ay isang mabuting tao," bumantong hininga si Mrs. Berry. "Siya mismo ang nagmaneho pa punta sa nayon para kunin kami at ilagay sa kanyang bahay." Sa simula, ang mga bata ay natakot at nag-iingat sa kanya. Pero, inalagaan niyang mabuti sa kanila at dahan-dahang nakuha ang kanilang tiwala. Nitong mga nakaraang araw, lahat sila ay napakalapit sa kanya. "Alam ko," muling bumantong hininga si Charlotte. Nadama niya ang pinakamahusay na paraan para mabayaran niya ang kanyang utang ng pasasalamat ay layuan niya si Michael, para hindi siya magkagulo. Kabanata 250. Pagkatapos ng tanghalian, dinala ni Charlotte si Mrs. Berry at ang mga bata pabalik sa kanilang bagong tahanan. Pagdating nila sa entrance ng gusali, mainit na sinalubong sila ng staff mula sa opisina ng developer at departamento ng pamamahala ng ari-arian. Isa pa, pati ang mga security guard tinulungan si Mrs. Berry na buhatin ang lahat ng kanyang bag. Paulit-ulit na pinuri ni Mrs. Berry ang kanilang serbisyo at mahinang tinanong si Charlotte, "Miss, dapat talaga mahal magstay dito." "Oo nga, pero ayos lang. Nakatanggap ako ng sahod." Ayaw ni Charlotte na mag-alala si Mrs. Berry. "Kahit na tumaas ka, hindi mo pwedeng ipagmayabang ang lahat. Ang gastos sa pag-upa at pamamahala ng ari-arian at ang pinagsama-sama ay dapat na maraming gastos, hindi ba?" Nag-aalala si Mrs. Berry. Binili na ang bahay at naihanda na ang mga papeles. Ang kailangan lang gawin ni Miss Wind is to sign them, paliwanag ng staff mula sa developer's office. Binili. Nanlaki ang mga mata ni Mrs. Berry sa gulat. Mabilis siyang nagtanong, "Miss, saan mo nakuha ang pera?" "Binigyan ako ng boss ko ng malaking bonus para sa isang mahusay na trabaho," mahinang sagot ni Charlotte. "Mrs. Berry, huwag mo na ring isipin ang marami tungkol dito. Maaari na tayong lahat na manatili rito ng mapayapa." Hindi na umimik si Mrs. Berry pero malungkot ang ekspresyon nito. Pagpasok sa apartment, nagulat ang lahat. Ito ay eksaktong kabaligtaran ng kanilang lumang lugar. Sa loob, ito ay napakalawak at maliwanag. Ang palamuti ay katangi-tangi at naglabas pa ng romantikong vibe. Ang bawat piraso ng palamuti ay na-curate at halatang maraming pag-iisip ang inilagay dito. Nang akayin ng staff si Charlotte at ang kanyang pamilya na maglibot sa mga silid-tulugan, napakalaki nito at kasama pa ang walk-in wardrobe. May malaking mesa sa loob kasama ng mga individual na banyo. Bukod dito, mayroong 2 silid para sa mga bata. Ang isa ay may temang prinsesa habang ang isa ay pinalamutian para sa mga lalaki partikular. Ang silid na may temang prinsesa ay napakaganda, akma para sa isang fairy tale na prinsesa. Ang scheme ng kulay nito ay pinangungunahan ng pink at puti. May mga dumadaloy ding kurtina at lahat ng uri ng mga manika na nakadisplay. "Wow! Ang ganda!" Pumasok si Ellie sa kwarto at napasigaw sa tuwa. Sa sobrang tuwa niya ay tumalon siya sa kama. "Bilis! Halika at tingnan mo ang kwarto ko." Samantala, hindi na makapaghintay sina Robbie at Jamie na makita ang silid ng bata.
Sa loob, may 2 kama at may background ito na may temang sci-fi. Ang isa sa mga kama ay hugis eroplano habang ang isa naman ay hugis sports car. Napuno din ito ng mga laruan, lalo na yung mga pinagnanasaan nila pero hindi kayang bilhin. Wow! Gusto ko ang kwartong ito. Ako rin. Tuwang-tuwang pumasok ang 2 lalaki at inilabas ang mga laruan sa kanilang mga kahon para laruin. Pagkatapos noon, dinala nila ang kanilang mga laruan sa kama at nakipaglaro dito. Ma'am, ito po ang kwarto nyo. Pakitingnan po. Inakay ng staff si Mrs. Berry upang makita ang kanyang silid. Mabilis namang sumunod si Charlotte sa likod. May custom-made hard mattress para sa mga matatanda at isang massage chair din. Nakahiga para subukan, bumulalas si Mrs. Berry, napaka-komportable. Sa tuwing sumasakit ang likod ko sa trabaho, pakiramdam na napakahirap magpamasahe sa labas. Pero ngayon, makakakuha lang ako ng isa sa bahay. Ito ay na-install para lamang sa iyo, nakangiting paliwanag ng staff. Salamat, salamat. Ito ay kamanghamanghang. Si Mrs. Berry ay labis na naantig. Tinuruan pa ng mga tauhan ng pamamahala ng ari-arian si Mrs. Berry kung paano gamitin ang pinakabagong mga gamit sa bahay na kanilang tahanan. Bago siya umalis, inayos pa niya ang centralized heating and cooling system para sa kanilang kaginhawaan. Nang makita ni Charlotte kung gaano kasaya si Mrs. Berry at ang mga bata, lubos siyang gumaan. Kasabay nito ay ang gulo pa rin ng kanyang puso. Lahat dito ay perpekto. Alam niyang si Reyna ang humarap sa lahat ng detalye. Pero, lahat ito ay binigay pa rin ni Zachary. Babawiin ba niya ito sa tuwing siya ay malungkot? Kapag nangyari iyon, ang mga bata ay labis na madidismaya. Umiling si Charlotte para pigilan ang sarili na mag-alala ng hindi kailangan. Saglit na nakipaglaro si Charlotte sa mga bata hanggang sa kailangan na nilang umidlip sa hapon. Siya noon nagpalit ng damit at naghanda na umalis ng bahay. Miss, saan ka pupunta? Kababalik lang ni Mrs. Berry galing sa paggrocery. Masayang sabi niya, may grocery shop sa loob ng building. So, I bought some ingredients for us to celebrate moving in sa hapunan. I'll not be having dinner as I'm heading to the cemetery. Tsaka, hindi ko alam kung kailan ako babalik.